Magandang gabi mga masters, bali ngayon po ay 3 videos po ma-upload ko po sa aking YouTube channel. Tama nga mga masters, 3 videos nga po ma-upload ko po. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Sobra akong nagpapasalamat sa inyo mga Sec Masters at aking mga Emperor. Maraming salamat sa solid na pagsuporta nyo. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Mga masters, baka pwedeng hindi tayo mag-skip ng ads. Salamat mga masters. Ang bagong yugto ni Daryl sa Storytelling Channel sa YouTube mapapakinggan. Ang bagong kabanata. Maaari mangyari, ang hari ng mga normal na elf at ang kanyang anak ngayon ang naglalaban. Hahaha, posible nga iyon dahil baka ang hari na si Master Ken ay lubos na nagalit dahil sadyang lumayo at hindi nagpakita ang kanyang anak sa kanyang sa matagal na panahon. Kaya ngayon ang dalawa ay nag-aaway ngayon at naglalaban. Masaya pagmasdan ang dalawang mag-ama na naglalaban. Na para lang sila mga dim. Sige saktan nyo ang isa't isa para madali na lang sakin na magawa ang aking mga ninanais. Sabi ni Sophie sa kanyang sarili habang nakatingala sa kalangitan at pinagmamasdan ang liwanag na nagmamula sa labanan nila Lynn at General Oliver. Ang hindi alam ni Sophie na ang dalawang naglalaban sa mga oras na ito sa kalangitan ay sila General Oliver at Lynn. Dahil naispigilan ni General Oliver si Lynn na makaalis sa Imperyo at makagawa ito ng ikakapahamak ni Lynn at ng buong lahing elf. At si Sophie ay nagpatuloy na pumasok sa libingan ng mga sinaunang hari at reyna ng mga elf. At sa paglalakad ni Sophie sa libingan ng mga sinaunang hari at reyna, ang hangin ay labis na umihip at ang mga alikabok na nagmula sa buhangin ay biglang nagsianggatan at mabilis na tumungo kay Sophie. Naramdaman ni Sophie ang lakas ng hangin at ang mga alikabok ay pamapalo sa kanyang katawan. At si Sophie ay biglang nakaisip na gumawa ng isang protection shield. Ang hangin ay patuloy pero lumalakas. At si Sophie ay napabulong sa kanyang sarili at sinabi, Ano ang nangyayari ngayon? Bakit ang hangin ay labis na sobrang lakas ngayon? At sa ngayon ang buong lugar na ito ay halos hindi ko na makita ang paligid dahil sa alikabok na nagmula sa buhangin. Mukhang may kakaiba sa libingan na ito, sabi ni Sophie sa kanyang sarili. Samantala, ang mga kasundaluhan na pinakalat ni Marshal Oliver sa loob ng Imperyo upang mag-check kung may iba pang mga nilalang sa loob ng Imperyo ng mga elf, ay nagkanyang-kanyang nang pinuntahan upang ma-check ang buong Imperyo kung nasa ligtas na at wala ng ibang nilalang na nasa loob. Ang isa sa hanay na bumibilang sa 20 kasundaluhan ay nakarating kung saan malapit ang libingan ng mga sinaunang hari at reyna. Sa hindi kalayuan, nakikita ng mga kasundaluhan ang nangyayari sa loob ng libingan ng mga sinaunang hari at reyna na mula sa lahi ng mga elf. At ang isa sa mga kasundaluhan ay nagsalita at sinabi, Tignan niyo mukhang may nangyayari roon. Bakit ang mga puno na naroon ay labis na gumagalaw ang mga sanga at mga dahon? Ang ingay ng mga dahon ay rinig na rinig kahit hanggang dito. Napakalakas ng kalaskosan ng mga dahon ng mga puno roon, sabi ng isa sa mga kasundaluhan. Nang marinig ito ng ibang kasundaluhan, ang isa ay nagsalita at sinabi, Kung hindi ako nagkakamali ang lugar na iyon ay ang libingan ng mga sinaunang hari at reyna ng ating lahing elf. Tama sa lugar na iyon nakaliving ang mga hari at reyna ng matagal na panahon. Ano ang nangyayari nga roon? Tila may kakaibang nangyayari. Halika kayo tignan natin at mas lumapit pa tayo, sabi ng isa sa mga kasundaluhan. Nang marinig ito ng isa pang sundalo, ito ay nagsalita at sinabi, Sigurado ka ba na tutungo tayo roon? Mahigpit na pinagbabawal na walang sino man ang basta-basta na magtungo roon. Bagkus ang tanging pwede lang pumasok sa libingan ng mga sinaunang hari at reyna ay ang hari lang na si Master Ken at ang kanyang anak na si Prinsesa Lynn ang may karapatan na tumungo roon. Baka tayo ay maparusahan kung tutungo tayo roon, sabi ng isa sa mga kasundaluhan.
Nang marinig ito ng isa pa sa mga kasundaluhan, ito ay nagsalita at sinabi, "Sa lagay ngayon ng imperyo na tayo ay sinalakay ng ibang mga nilalang. At ngayon ay inatasan tayo na magmasid sa buong imperyo upang malaman natin kung may naiwan na mga nilalang na sumalakay sa atin ngayon dito. At dahil sa inatas sa atin na siguraduhin na ligtas na ang loob ng imperyo kaya ngayon ay may karapatan na tayo tumungo roon. Para matiyak natin na wala ng ibang nilalang na nagmula sa ibang lahi na sumalakay sa ating lahing elf dito sa imperyo. Kaya halika na kayong lahat, tignan natin kung anong nangyayari roon. Huwag kayo mag-alala, hindi tayo basta-basta papasok. Tayo ay maingat na titignan ang loob mula sa labas sa safe na lugar na tayo ay makakapagtago. Para kahit na may naiwan pang ang naibang nilalang dito sa loob ng imperyo at ngayon ay nandyan ay makakagawa pa tayo ng saglitan plano para madakip natin ang mga iyon." Tayo na dahan-dahan lumapit, sabi ng isa sa mga kasundaluhan. At ito ay pinangunahan niya ang paglalakad ng dahan-dahan. At sa kanyang likuran, ang ibang mga kasundaluhan ay nagkatinginan sa isa't isa at nagpasya na din ang mga ito na sumunod. At ang lahat ng mga kasundaluhan na iyon ay dahan-dahan lumapit sa gate ng libingan ng mga sinaunang hari at reyna ng lahing elf. Sa ilang minuto na paglalakad ng dahan-dahan ng mga kasundaluhan mas lalo silang nagulat nang makita nila nang malapitan ang nangyayari sa loob. Ang mga alikabok na nagmula sa buhangin sa loob ng libingan ng mga sinaunang hari at reyna ay nakakapagbigay harang upang makita ang buong paligid. Dahil sa malakas na hangin. At ang mga kasundaluhan ay hindi agad nakapag-react sa kanilang nakikita. Ngunit, ang isa sa mga kasundaluhan ay biglang bumalik sa kanyang ulirat at sinabi, "Dal-iyan nyo, magtago muna tayo. Mukhang may ibang nilalang sa loob ng lumang libingan. Maghanda kayong lahat, sa ngayon hindi muna tayo pwedeng pumasok sa loob. Dahil ang paligid ay hindi makita dahil sa alikabok na bumabalot sa buong paligid sa loob ng libingan ng mga sinaunang hari at reyna ng ating lahing elf. Dahil sa malakas na hangin sa loob kaya ang mga sanga at dahon din ng mga puno ay labis na humahampas. May nangyayari sa loob na kakaiba at kailangan natin ito malaman. Kaya antayin natin na hangin na ang hangin sa loob at mawala ang mga alikabok sa paligid." Sabi ng isa sa mga kasundaluhan. At sila ay agad-agad na nagtagong lahat, at maingat na tinitignan ang lagay sa loob ng libingan ng mga sinaunang hari at reyna. Samantala, sa loob ng libingan ng mga sinaunang hari at reyna, si Sophie ay labis pere na naguguluhan sa mga oras na ito kung bakit bigla lumalakas ang hangin at ang paligid ay labis na tinakpan ng mga alikabok. At maya-maya, may boses na biglang tumawag kay Sophie. Ito ay boses ng isang babae. At ito ay nagsalita na para bang alam na alam nito ang pinagmulan ni Sophie. "Ikaw, naaamoy ko ang iyong dugo na nagmula sa mangkukulam na elf. At ang iyong dugo na dumadaloy sa iyong buong katawan ay nagmula sa akin. Hindi ako pwedeng magkamali, ikaw ay ang aking anak. Anak ko, mabuti naman ay ikaw ay dumalaw dito. Alam ko na hinahanap mo ang aking kinalalagyan sa lugar na ito. Anak, huwag kang matakot, ako ang iyong ina. Halika dito, anak ko. Lumapit ka sa akin, anak. Halika." Patuloy na naririnig ni Sophie ang boses ng isang babae at malinaw na naririnig ni Sophie ang sinasabi niya. Ang boses ay nagmamula sa kaluluwa ng reyna ng mga mangkukulam na elf. Na ina ni Sophie. Ang kaluluwa ng reyna ng mga mangkukulam na elf ay biglang nagparamdam ng maramdaman nito ang dugo ng kanyang anak na si Sophie. Sa matagal na panahon na lumipas, ang kaluluwa ng reyna ng mga mangkukulam na elf ay hindi na nahimik noon pa man. Nais nitong makita at masilayan ang kanyang anak. Kaya kahit na namatay ang reyna ng mga mangkukulam na elf, ang kaluluwa nito ay hindi mananahimik dahil sa hinahangad nitong makita ang kanyang anak. Ngunit ang kanyang kaluluwa ay nakakulong sa libingan ng mga sinaunang reyna at hari. Ang libingan na ito ay may malakas na ritual para sa mga kaluluwa ng mga namatay na mga elf. Dahil dito nilibing ang reyna ng mga mangkukulam na elf. Nadamay sa ritual ang kaluluwa ng reyna ng mga mangkukulam na elf. Kaya ito ay hindi makapaglakbay ang kaluluwa nito patungo kung nasaan ang lugar ng mga mangkukulam na elf. Maya-maya, si Sophie ay nagsalita at sinabi, "Ina, ikaw ba yan? Nasaan ka, ina? Nandito ako ngayon para hanapin kung nasaan ka nakalibing sa lugar na ito. Patawad, ina, kung ngayon lang ako nakapunta dito sapagkat nilihim nila sa akin sa matagal na panahon ang aking tunay na pinagmulan."
At dahil sa may hinaharap na masamang sitwasyon ang buo natin lahing elf. Kaya napilitan na silang sabihin sa akin ang buong katotohanan. Ina, sana ay mapatawad mo ako na hindi ko agad hinahanap kung saan kanila inilagay. Ina, nasaan ka? Sabi ni Sophie sa malakas na tono. At ang luha nito ay dahan-dahan tumulo sa kanyang mga mata. Ang sigaw ni Sophie ay hindi naririnig mula sa labas ng libingan. Kaya ang mga kasundaluhan ay walang naririnig na sigaw ni Sophie. Dahil sa malakas na paghampas ng mga dahon sa puno sa isa't isa gawa ng malakas na hangin. Si Sophie ay patuloy na sumisigaw at sinasabi, "Ina, nasaan ka?" Sigaw ni Sophie. Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan nyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita-kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye-bye!